Magandang araw sa inyo at may bago na naman akong kwentong ibabahagi sa inyo tungkol sa buhay ng mga serial killer na walang konsensya kung pumatay. At ang tampok na ay lalahad kong kwento ngayon ay hango sa totoong buhay at ito ay nakapunto sa hayop na pakikipagtalik pagkatapos ay kanyang kakatayin. Bago ko umpisahan ang aking kwento ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-react at magkomento sa kwentong ibabahagi ko ngayon pagkatapos nito. Dennis Andrew Nilsen, ipinanganak noong ika-23 ng Nobyembre taong 1945, Fraserburgh, Scotland, nakilala rin bilang Muswell Hill murderer at ang Kindly Killer ay isang British serial killer na nanirahan sa London. Si Nilsen ay pumatay ng hindi bababa sa 15 lalaki at lalaki sa kakilakilabot na mga pangyayari sa pagitan ng taong 1978 at taong 1983. At kilala na nagpapanatili ng mga bangkay para sa pakikipagtalik. Sa kalaunan ay nahuli siya matapos na harangan ng pagtatapon niya ng mga putol-putol na lamang loob ng tao ang mga kanal ng kanyang sambahayan. Nalaman ng kumpanyang naglilinis ng kanal na ang mga kanal ay puno ng laman ng tao at nakipag-ugnayan sa pulisya. Dahil sa pagkakatulad ng kanilang mga krimen, sekswalidad at pamumuhay, si Nilsen ay tinukoy bilang British Jeffrey Dahmer. Maagang buhay at humantong sa mga pagpatay, si Nilsen ay ipinanganak sa Streatham, Aberdeenshire sa isang Scottish na ina at isang Norwegian na ama. Ang kanyang ama ay isang alkohol at ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay 4 na taong gulang. Ang kanyang ina ay muling nag-asawa at ipinadala ang kanyang anak sa kanyang mga lolo't lola, ngunit pagkatapos ng ilang taon, siya ay pinabalik muli sa kanyang ina. Sinabi ni Nilsen na ang unang traumatikong pangyayari na humubog sa kanyang buhay ay nangyari noong siya ay isang maliit na bata, nang mamatay ang kanyang pinakamamahal na lolo. Iginiit ng kanyang mahigpit na ina na Katoliko na tingnan niya ang bangkay bago ilibing. Kung ang pangyayaring ito, o ang mga lectire ng kanyang ina at stepfather tungkol sa mga dumi ng laman, ay nakatulong sa paghubog sa kanya sa kung ano siya, walang nakakaalam. Noong 1961, nag-enlist si Nilsen sa British Army at naging cook sa Aden, Cyprus at Berlin. Umalis siya sa hukbo noong 1972 at nagsilbi sandali bilang isang pulis. Mula sa kalagitnaan ng 1970s, nagtrabaho si Nilsen bilang isang civil servant sa isang job center. Siya ay kasangkot sa isang serye ng mababaw, panandaliang mga relasyon sa mga lalaki, kahit na hindi nila napigilan ang kanyang damdamin ng malalim na paghihiwalay at kalungkutan. Tulad ni Jeffrey Dahmer, naghanap siya ng isang tao na hindi umalis, ibig sabihin, bangkay. Mga aspeto ng mga pagpatay at pag-aresto. Ang lahat ng kanyang biktima ay mga estudyante o mga lalaking walang tirahan na sinundo niya sa mga bar at dinala sa kanyang bahay para makipagtalik o para lang sa kumpanya. Sinakal at nilunod ni Nilsen ang kanyang mga biktima sa gabi, na nagising na may kaunting alaala sa kanyang ginawa. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagpatay, natutunan sa hukbo, upang tulungan siyang itapon ang mga bangkay. May akses si Nilsen sa isang malaking hardin at nagawa niyang sunugin ang marami sa mga labi sa isang siga. Noong 1981, gayunpaman, lumipat si Nilsen sa isang flat sa itaas. Habang nagpapatuloy ang kanyang mga pagpatay, nahirapan siyang itapon ang mga labi at may mga malita na puno ng mga organo ng tao na nakaimbak sa kanyang wardrobe, at mga plastic bag na may mga labi ng tao sa ilalim ng mga floorboard. Napansin na ng mga kapitbahay ang amoy. Nang subukan niyang itapon ang mga bangkay sa pamamagitan ng pag-flush sa mga ito sa banyo, hinarangan niya ang sewerage ng kanyang bahay sa Muswell Hill, 23 Cranley Gardens, Hilaga ng London. Nang tawagan ng isang kumpanya na i-unblock ang sewer system, una nilang nakita ang drain na puno ng parang laman na substance. Pagkatapos ay tinawag ng drain inspector ang kanyang supervisor upang tasahin ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi ito magaganap hanggang sa susunod na araw, kung kailan naalis na ang alisan ng tubig. Napukaw nito ang mga hinala ng drain inspector at ng kanyang supervisor, na agad namang tumawag ng pulis. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ilang maliliit na buto at kung ano ang mukhang laman ng manok ay natagpuan sa isang tubo na humahantong mula sa alulod, ang mga ito ay natuklasan sa kalaunan na pinagmulan ng tao.
Si Dennis Nilsen ay inaresto noong 1983 dahil sa hinala ng maraming pagpatay. Humingi siya ng paumanhin sa pulisya dahil hindi niya masabi sa kanila ang eksaktong bilang ng mga taong napatay niya. Nang halugugin ang kanyang bahay, nakita nila ang 3 ulo sa isang aparador, at 13 pang bangkay ang kanilang natagpuan sa dating tinitirhan ni Nilsen sa Crinkle Road sa 175 Melrose Avenue. Sa panahon ng paglilitis sa Old Bailey, si Nilsen ay malamig at malayo, at tila lubos na hindi naapektuhan ng katotohanan na siya ay pumatay ng 15 tao. Hinatulan siya ng habang-buhay na pagkakakulong. Ang pinakamababang termino ni Nilsen ay itinakda sa 25 taon ng hukom ng paglilitis, ngunit ang kalihim ng tahanan sa kalaunan ay nagpataw ng buong buhay na therapy, na nangangahulugang hindi na siya pakakawalan. Ngunit pagkatapos na alisin sa kalihim ng panloob ang kanyang mga kapangyarihan upang magtakda ng pinakamababang termino noong Nobyembre taong 2002, maaaring mapalaya si Nilsen sa life license noong 2008 dahil sa kanyang orihinal na 25 taong pinakamababang sentensya. Noong 1993 siya ay binigyan ng pahintulot na magbigay ng isang panayam sa telebisyon mula sa bilangguan. Ang mga pagpatay at pagtatangkang pagpatay. Pagpatay 1, ang unang pagpatay kay Nilsen ay naganap noong ika-30 ng Disyembre taong 1978. Sinabi ni Nilsen na nakilala niya ang kanyang unang biktima sa isang gay bar. Sinakal siya ni Nilsen gamit ang necktie hanggang sa mawala ng malay at saka nilunod sa isang balde ng tubig. Noong ika-12 ng Enero taong 2006, inihayag na ang biktima ay kinilala bilang si Stephen Dean Holmes, na ipinanganak noong ika-22 ng Marso taong 1964 at sa makatuwid ay 14 lamang noong panahong iyon. Si Holmes ay pauwi na mula sa isang pop concert. Sa pagitan ng una at ikalawang pagpatay, tinangka ni Nilsen na patayin ang isang estudyante mula sa Hong Kong na nakilala niya sa West End. Bagaman tinanong ng pulisya, nagpasya ang estudyante na huwag magyusig, at si Nilsen ay pinalaya ng walang kaso. Pagpatay 2, ang pangalawang biktima, noong ika-3 ng Disyembre taong 1979, ay ang estudyanteng Canadian na si Kenneth Ockenden. Sa kanilang pagtatalik, sinakal siya ni Nilsen. Si Ockenden ay isa sa ilang mga biktima ng pagpatay na iniulat bilang isang nawawalang tao. Pagpatay 3, si Martin Duffy ay isang 16 na taong gulang na batang walang tirahan mula sa Birkenhead. Noong Mayo taong 1980, tinanggap niya ang imbitasyon ni Nilsen na pumunta sa kanyang lugar. Siya ay sinakal at pagkatapos ay nalunod sa lababo sa kusina. Pagpatay 4, si Billy Sutherland ay isang lalaking patutot mula sa Scotland. Hindi maalala ni Nilsen kung paano niya pinatay si Sutherland, gayunpaman, kalaunan ay nabunyag na ang biktima ay sinakal ng isang tao gamit ang kanilang mga kamay. Pagpatay 5, ang ika-5 biktima ay isa pang lalaking patutot, gayunpaman, ang isang ito ay hindi kailanman nakilala. Ang alam lang ay galing siya sa Pilipinas o Thailand. Murder 6, napakakaunting naaalala ni Nilsen tungkol dito at sa sumusunod na 2 biktima. Ang natatandaan lang niya tungkol sa number 6 ay isa siyang batang Irish laborer na nakilala niya sa isang bar. Pagpatay 7, ang ika-7 biktima ay ang inilarawan ni Nilsen bilang isang gutom na, hippie type, na natagpuan niyang natutulog sa isang pintuan sa Charing Cross. Murder 8, walang maalala si Nilsen tungkol sa kanyang ika-8 biktima. Murder 9 at Murder 10, parehong mga kabataang Scottish, kinuha sa mga pub sa Soto. Pagpatay 11, ang ika-11 biktima ay isang skinhead na kinuha ni Nilsen sa Piccadilly Circus na may tattoo sa leeg na nagsasabing, "Caught here." Ipinagmamalaki niya kay Nilsen kung gaano siya katigas at kung gaano siya kahilig makipaglaban, gayunpaman, sa sandaling siya ay lasing, napatunayang hindi niya mapapantayan si Nilsen, na isinabot ang kanyang hubad na katawan sa kanyang kwarto sa loob ng 24 na oras bago siya inilibing sa ilalim ng mga tabla sa sahig. Sa ilang mga punto sa pagitan ng mga pagpatay 6 at 11, noong ika-10 ng Nobyembre taong 1980, isang potensyal na biktima ng Nilsen ay nagising habang sinasakal at nagawang palayasin ang kanyang umaatake. Bagamat kaagad siyang tumawag sa pulisya pagkatapos ng pag-atake, walang aksyon ang ginawa ng mga opisyal na, iniulat,
ay itinuturing na ang insidente ay isang hindi pagkakasundo sa loob ng bahay sa pagitan ng dalawang magkasintahang homosexual. Pagpatay 12, ang ika-12 biktima, at ang huli bago lumipat ng bahay si Nilsen, ay isang lalaking tinatawag na Malcolm Barlow. Siya ay pinatay noong ika-18 ng Setyembre taong 1981. Natagpuan siya ni Nilsen sa isang pintuan hindi kalayuan sa kanyang sariling tahanan, at pinapasok siya at tumawag ng ambulansya para sa kanya. Nang makalaya si Barlow kinabukasan, bumalik siya sa tahanan ni Nilsen upang pasalamatan siya at natuwa siyang maimbitahan para kumain at uminom ng kaunting inumin. Pinatay siya noong gabing iyon. Matapos lumipat sa isang bagong bahay sa Muswell Hill noong Oktubre taong 1981, nakilala ni Nilsen ang isang estudyante sa isang bar sa Soho at inimbitahan siyang bumalik sa kanyang bagong tahanan. Nagising ang estudyante kinaumagahan na may kaunting alaala sa mga pangyayari noong nakaraang gabi, at kalaunan ay nagpatingin sa kanyang doktor dahil sa ilang mga pasa na lumitaw sa kanyang leeg. Ibinunyag ng doktor na tila sinakal ang estudyante at pinayuhan itong pumunta sa pulisya. Gayunpaman, sa takot na mabunyag ang kanyang sexual na oryentasyon, nagpasya ang estudyante na huwag. Kasunod ng pagtatangkang pagpatay na ito, nakilala ni Nilsen ang isang drag queen sa isang pub sa Camden. Matapos mamatay mula sa pagkakasakal, dumating siya habang sinusubukang lunurin siya ni Nilsen sa paligan ng malamig na tubig at nagawang labanan ang kanyang umaatake. Pagpatay 13, si John Howlett ang unang pinaslang sa tahanan ng Muswell Hill ng Nilsen, noong Disyembre taong 1981. Si Howlett ay isa sa iilan na nagawang lumaban, gayunpaman, si Nilsen ay hindi nagustuhan sa kanya at determinado siyang mamatay. Nagkaroon ng matinding pakikibaka, kung saan sa isang punto ay sinubukan pa ni Howlett na sakalin si Nilsen pabalik. Sa kalaunan ay nalunod si Howlett, gayunpaman, matapos ang kanyang ulo ay nasa ilalim ng tubig sa loob ng 5 minuto. Si Howlett ang unang naputol na katawan, at ang iba't ibang bahagi ng katawan ay nakatago sa paligid ng bahay o na-flush sa banyo. Pagpatay 14, si Graham Allen ay isa pang lalaking walang tirahan na nakilala si Nilsen sa Shaftesbury Avenue. Matapos siyang patayin, iniwan ni Nilsen ang katawan ni Allen sa paligan, hindi sigurado kung paano ito itatapon. Pagkaraan ng 3 araw, naputol siya tulad ng naunang biktima ni Nilsen. Pagpatay 15, ang huling biktima ni Nilsen ay isang adik sa droga na tinatawag na Stephen Sinclair. Nagkita sila sa Oxford Street at nagawa ni Sinclair na kunin ang isang hamburger sa Nilsen, na pagkatapos ay iminungkahin na bumalik sila sa kanyang lugar. Matapos mahulog sa isang alak at heroin na nag-uudyok sa pagkahilo, si Sinclair ay sinakal at ang kanyang katawan ay naputol. Ang pinagputol-putol na labi ni Sinclair sa kanal sa labas ng bahay ni Nilsen ang unang nag-alerto sa pulisya sa mga pagpatay kay Nilsen. Paglilitis at pangungusap, si Nilsen ay dinala sa paglilitis sa Old Bailey noong ika-24 ng Oktubre taong 1983. Nakiusap siya sa pinababang responsibilidad bilang depensa, upang humingi ng hatol na nagkasala sa pagpatay ng tao, ngunit nahatulan ng 6 na pagpatay at 2 pagtatangkang pagpatay. Siya ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong noong ika-4 ng Nobyembre taong 1983. Noong 1993, binigyan siya ng pahintulot na magbigay ng panayam sa telebisyon mula sa bilangguan. Ang pinakamababang termino ni Nilsen ay itinakda sa 25 taon ng hukom ng paglilitis, ngunit ang kalihim ng tahanan sa kalaunan ay nagpataw ng buong buhay na terapa, na nangangahulugang hindi na siya pakakawalan. Noong 2006, tinanggihan siya ng anumang karagdagang kahilingan para sa parol.